Sa taong 1942, handa nang sumalakay ang hukbong dagat ng Estados Unidos bilang ganti sa Pearl Harbor gamit ang mga torpedo bomber sa Timog Pasipiko. Noong Enero 16, ang pilotong si Harold Dixon, Bombardier Tony Pastula, at radioman Gene Aldrich ay nagpatrol nang mahiwalay sila sa kanilang kasamang sasakyang panghimpapawid at maligaw. Sinubukan ni Dixon na bumalik sa base, ngunit natuklasan ni Gene na nawalan na sila ng reception at paubos na rin ang kanilang gasolina. Nagbagsak si Tony ng bomba sa dagat para gumaan, pero hindi ito sapat. Dahil sira ang komunikasyon, nag-emergency landing si Dixon bago maubusan ng gasolina. Ligtas na lumapag ang eroplano sa tubig. Lumabas si Dixon suot ang life jacket at hila ang life raft, pero hindi kasing husay ang kanyang mga tauhan. Hirap silang iwanan ng mga upuan at muntik ng malunod, nakalabas lang sa huling segundo, kaya hindi sila nakakuha ng supply bago ito lumubog. Binitawan ni Dixon at Gene ang mga sandata para mas madaling lumutang, ngunit si Tony ay naipit pa rin. Matapos ang ilang subok, napalubunan nila ang balsa kahit ito ay baliktad. Sa pamamagitan ng pagtali ng kanilang mga life jacket sa balsa, nahila at nabaligtad nila ito upang tuluyan ng makasakay. Ngayon, kailangan na lang nilang maghintay para sila ay matagpuan. Kinabukasan, nag-usap sina Dixon at Gene tungkol sa nangyari nang hindi direktang isinisisi ang nangyari sa isa't isa. Dahil walang narating ang usapan, minabuti nilang magbantay at maging alerto sa dadaan na eroplano. Sinuwerte sila ng may dumaang eroplano pagkalipas ng ilang oras, pero hindi ito lumapit kahit kumaway sila at sumigaw gamit ang kanilang mga damit. Ipinaliwanag ni Dixon na iyon na ang huling pagkakataon nila. Ang eroplano ay nasa box search lamang at hindi lumihis sa direksyon nito para hindi sila mapunta sa teritoryo ng kaaway. Mas mahalaga ang digmaan kaysa sa 3 sundalo. Sa plano, mabilis lang silang sisilip. Para sa kaligtasan, idineklara ni Dixon ang balsa bilang barkong US Navy, at siya ang kapitan, kaya susunod sina Tony at Gene sa kanya. Ininspeksyon nila ang kanilang mga bulsa, pero hindi naman ganoon karami. Puro kagamitan gaya ng mga alambre, at isang walang laman na supot ng tubig. May kutsilyo rin si Gene na iniutos ni Dixon na itago para hindi mahiwa ang balsa. Para hindi masira ang balsa, inutusan din sila ni Dixon na hubarin ang kanilang mga sapatos at itapon ang mga ito sa dagat, pero itinira niya ang sa kanya, kaya nainis si Gene. Lumipas ang mga oras at araw habang sinisikap ng mga sundalong huwag mabaliw sa kanilang pag-iisa. Nag-uusap sila sa iba't ibang paksa, minsan ay kumakanta pampalipas oras. Nililinis ni Tony ang kanyang baril, at nangako kay Gene na ipakikilala ito sa kanyang kapatid dahil bagay sila. Sa tindi ng sikat ng araw, unti-unti nilang hinuhubad ang kanilang damit, kaya nagkakapaltos ang kanilang balat. Malamig ang gabi, at sa pagtulog ay binabangungot sila ng pagkalunod o ng pagsisisi sa kanilang pagkakamali. Pero hindi naman sila sabay-sabay na natutulog. Laging may isang gising at salitan sila sa pagbabantay para magabang ng eroplano o isla. Sa isang pagkakataon, umihi si Dixon sa sariling sapatos para mapawi ng bahagya ang kanyang mauhaw ng kaunti. Isang umaga, habang nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin, gumawa ng mga kalkulasyon si Dixon para matantya ang kanilang lokasyon. Maaaring may marating silang mga isla sa loob ng ilang linggo, kaya nagpasya si Gene na mangisda upang maiwasan ang pagkamatay sa gutom. Gamit ang alambre at tali, gumawa sila ng kawit, ngunit may malakas na kumagat dito. Tinulungan ni Tony si Gene na humila, pero nang mabawi ang tali, nawala na ang kanilang kawit, tanda ng mga panganib sa ilalim. Pero hindi sumuko si Gene, gumawa ng bagong kawit at muling inihagis, hinayaan ito sa tubig. Kalaunan, kinabahan siya sa init, kaya nag-life jacket at bumaba para magayos. Gusto siyang habulin ni Tony, pero sabi ni Dixon dapat pa isa-isa lang para sa kaligtasan. Ipinaalala rin niya sa kanila na may mga pating sa katubigang ito, na siyang ikinatakot ni Gene na lumangoy pabalik sa balsa at ni Tony na tumanggiring tumalon muli. Sa paglipas ng mga araw, tumindi ang tensyon at dahil sa paranoia ni Dixon, pinagtanong niya ang kanyang mga tauhan tungkol sa eroplano para maghanap ng masisisi sa kanilang sitwasyon. Naging problema na rin ang uhaw, at naisip ni Tony na uminom ng tubig dagat, pero pinigilan siya ni Dixon bago siya magkamali. Nagkomento si Gene kung ilang sapatos pa ang mapupuno nila ng dilaw na bagay nang biglang sumigaw si Dixon sa tagumpay. May nakita siyang lapis sa bulsa niya na hindi niya napansin kanina. Maaari na niyang itala ang kanilang direksyon. Kailangang manatiling pabor ang hangin para makarating sa isla. Gumawa sila ng angkla sa dagat gamit ang life jacket, kordon, at alambre. Sa gayon, hindi sila matatangay sa maling direksyon sakaling mag-iba ang ihip ng hangin. Problema rin ang patuloy nilang pagkauhaw. Tinuruan ni Gene ang dalawa kung paano manalangin at humingi ng ulan sa Diyos, ngunit pagdamag ay nagbago ang panahon. Masayang tumatawa ang mga lalaki habang nag-iipon ng maraming tubig ulan sa kanilang damit at supot. Pagkatapos ng isang linggong pagpapalutang-lutang sa dagat, nagsawa na si Gene sa hindi paghuli ng kahit ano kaya hinugot niya ang kutsilyo. Hindi pinansin ang mga pagtutol ni Dixon tungkol sa balsa. Sa ilang saksak sa tubig, nakapatay siya ng pating na dinala nila sa balsa para kainin ang mga isda sa loob nito. Itinago nila ang karne ng pating sa kanilang mga medyas bilang pain. Ngunit ang hapunang ito ay nagkaroon ng ilang malulubhang kahihinatnan.
Dahil tinatapon nila ang dugo ng pating sa dagat para luminis ang balsa, naamoy ito ng ibang pating at sinusundan na sila. Isang gabi, nang di sinasadyang nailubog ng inaantok na si Jean ang kamay sa tubig, nakagat ito. Mabuti at nabunot niya ito bago pa maputol, at pinalot ito ni Dixon ng bandana ni Tony, pero huli na ang lahat. 2 linggo matapos ang aksidente, wala pa silang huling pating kaya nag-abang sila ng ulan para sa kanilang water bag. Nawawalan na sila ng pag-asa at naisip ni Tony na gamitin ang kanyang baril. Naagaw ito ni Jean sakto nang may dumapong ibon sa balsa. Binaril niya ito pero nahulog ang katawan sa dagat. Agad na sumugod si Dixon para mabawi ito, ngunit naakit din ng dugo ang isang pating. Sinubukang barilin ito ng mga lalaki pero naipit ang baril, kaya napilitan si Dixon na lumangoy sa buong bilis niya. Butit nakabalik siya sa balsa bago mahuli, at ngayon ay may makakain na silang ibon na lasang manok daw. Dahil sira na ang baril, tinapon ni Tony ang mga bala sa dagat at sabi niya, malungkot dahil maaari itong tanda ng pagkatalo. Kinaumagahan ng ika-20 araw, nagising si Dixon at nakitang tulog silang tatlo, walang bantay. Sa tingin ni Jean, hindi ito sulit. 2 araw nang walang hangin, at hindi pa rin lumalapit ang mga isla. Pinakuha niya kay Dixon ang mapa nito, hindi niya maintindihan kung paano nito nakalkula ang posisyon sa nawawalang eroplano at hindi alam ang pinagmulan. Iniisip din niya na kasalanan ni Dixon ang pagkawala ng kanilang eroplano dahil pinalipad sila palayo. Matapos ang sigawan, inamin ni Dixon na inaasahan niyang makakita ng mga isla, kaya mali ang kanilang direksyon. Sa wakas, bumalik na sa dati ang kanyang alaala tungkol sa nangyari sa eroplano. Nakatulog na siya, ilang minuto lang ang lumipas, pero sapat na para hindi nila maabutan ang pagkakataon. Humihingi siya ng tawad sa pagkakamali, alam niyang hindi na ito mababawi. Isang malungkot na damdamin ang bumalot sa balsa, kaya para gumaan ang loob, kinuha ni Jean ang chart at sinabing ito na lang ang tanging pag-asa nilang makauwi. Nang magbiro si Tony tungkol sa hangin, nagkaroon ng ideya si Dixon. Gamit ang kutsilyo ni Jean, pinutol ang talampakan ng sapatos na ginamit nila sa pagsagwan. 1 buwan pagkatapos ng insidente, muling umulan, pero hindi ito pangkaraniwang ulan. Isa itong matinding bagyo na may kasamang kidlat. Tumataas at agresibo ang mga alon, at sa huli ay binabaligtad nito ang balsa. Nahulog sila sa tubig at nawala ang ilan sa kanilang mga gamit, pati na ang kanilang mga sapatos pangsagwan, ngunit mas mahalaga ang balsa. Nagtagpo sila sa paghawak dito, at sa tulong ng hangin, naibalik nila ang balsa sa dati nitong pwesto at nagsiksikan para sa init hanggang humupa ang bagyo. Tumila ang ulan kinaumagahan, pero ang mga lalaki ay pagod na at nakahiga na lamang sila. Dahil sa kawalan ng pag-asa, naging malungkot ang kanilang usapan. Pinag-usapan ang gagawin sa bangkay ng isa't isa bilang pagkain, naalala ang pamilyang akalang patay na sila, at pinatawad si Dixon nina Tony at Jean sa kanyang mali. Ayaw sumuko at sa pag-aakalang malayo na ang narating, hinikayat ni Tony ang mga kaibigan na magsagwan gamit ang kamay para sumubok muli. Dahil sa sobrang pagod, ginawa ni Dixon ang sinabi niyang huwag gawin, ang uminom ng tubig dagat, at nakatulog ng mahimbing si Tony kaya sandaling inakala nilang patay na ito. Biglang napatayo si Jean nang may makitang kulay berde sa di kalayuan. Nakakita na rin sila ng isla. Dahil sa matinding desperasyon, wala na silang pakialam sa kaaway. Habang lumuluha, nagsimulang magsagwan ang mga lalaki gamit ang kanilang mga kamay hanggang sa itulak sila ng mga alon patungo sa dalampasigan. Ligtas na nakarating ang tatlo sa buhangin at nanginginig na nagtungo sa 2 barong-barong sa malapit. Ang paglapag noong Pebrero 20 ay matapos ang 34 na araw sa dagat at paglalayag ng mahigit 1,000 milya. Matapos mailigtas, ginawaran si Dixon ng Navy Cross sa paggabay sa mga tripulante ngunit hindi na muling sumabak sa anumang misyong pang-combat. Dahil sa kanyang mga pinsala, hindi na maituloy ni Tony ang kanyang karera sa Navy gaya ng gusto niya, at nang siya ay mamatay noong 1986, ang kanyang mga abo ay nakakalat sa dagat. Naglingkod si Jean sa digmaan bilang isang radioman, at noong siya ay 1946, pinakasalan niya ang kapatid ni Tony. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka pa ng mga ganitong video. Salamat sa panonood.